Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig, saya at inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng video. Pakiclick ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Hailey's Personal Voice. Hoy, Hailey, mahiya ka naman sa mga magulang mo. Tawag sa akin ng tawag ang daddy mo kagabi. Boses ni Linda, ang best friend ko. Akala nila wala ka ng balak mag-aral. Humikab ako't kumamot sa ulo. Puyat na puyat ako kagabi. Nagparty kami ng mga kaibigan ko. Hindi lang ako sumama sa Linda dahil hindi ito pinayagan ng magulang. Linda is my childhood best friend. Sobrang bait nito. Halos hindi makabasag pinggan. Sabagay, stricto kasi ang parents niya. College na kami pero nagpapaalam pa rin ito kila tito. Hindi katulad ko na takas dito, takas doon kapag hindi pinapayagan ni dada. Pwede hinto na, pumasok na ako oh. At saka first day naman natin, sure ako na orientation lang ito. Sabi ko sa kanya, hindi kasi humihinto ang bibig nito kakadaldal. May lalaking huminto sa harap namin. May dala itong bulaklak at chocolate. Excuse me, sino ka? Tanong ko. Nahihiyang yumuko ang lalaki. Para sa'yo to, Hailey. Napakaganda mo pala sa malapitan. Napataas naman ang kilay ko. Akmang magsasalita na ako nang takpan ni Linda ang bibig ko. Kunin mo at mag-thank you ka na lang. Fourth year na tayo, Hailey. Ayoko na mag-guidance. First day of class. Bulong ni Linda. Gustong gusto yan na Hailey, diba? Oo, salamat. Napalunok ako nang ngumiti ito. Sobrang nakakadiri, parang hindi ito naliligo. Masayang umalis ang lalaki nang tanggapin ko ang bigay niya. I don't eat chocolates. Diet ako. Sa'yo na lang. Inisnaban ko si Linda at nauna nang maglakad. Nakakita ako ng basurahan. Tinapon ko ang bulaklak na binigay ng lalaki. Masakit ang ulo ko. Ayokong pumasok sa unang class kaya napagdesisyonan ko na lang na pumunta sa library para matulog. I'm Hailey. Simple and gorgeous. Marami ang nahuhumaling sa taglay kong kagandahan. Marami din na may galit dahil naiinggit. Nasa dean lister ako kaya hindi ko kailangan maghabol ng grades. I just want to be happy. Yun lang ang pangarap ko. Ilang minuto na akong tulog dito sa library nang may bumagsak na libro sa ulo ko. Galit akong tumingin kung sino ang may gawa noon. Hoy ikaw, bakit mo ginawa yun? Tanong ko sa lalaki na sa harapan ko. Para sabihin ko sa'yo, hindi tulugan ng library. Umalis ka na dito bago pa may makakita sa'yo. Sagot niya. Tumayo ako at lumapit dito. Hindi mo ba ako kilala? Ngumiti lang ito. Biglang bumilis ang pagtibok ng puso ko. Hindi ito pangit. Halatang may lahi dahil sa angking kagupuhan nito. May malaking salamin sa mata. Parang weirdo na may pagka-hot ang dating. Hindi. Sino ka ba? Kaysa makaramdam ng inis, natuwa na lang ako sa sinabi niya. I think you're new here. I'm Hailey, one of the famous girls here in Orion Academy. Nilahad ko ang kamay ko. Nagulat ka? What's your name? Hindi ako nagulat. Feeling ka. He's so cute. Mukha itong nahihiya na ewan. Talaga? Mas lalo akong lumapit dito. Pinaglaruan ko ang necktie niya. Imposibleng hindi ito nagagandahan sa akin. Hoy! Gulat ako na patingin sa likuran namin. Yung matandang masungit ang bantay dito sa library. Guidance na naman ako nito. Bulong ko sa sarili ko. May hawak itong makapal na libro at binato sa amin. Akmang tatama ito sa akin nang humarang ang lalaki at tinakpan ang ulo ko. Napaharap ako dito. Mas lalong bumilis ang pagtibok ng puso ko. What is happening to me? 2 beses kaming binato. Nakita ko pa ang mata ng lalaki na napapikit sa sakit. Sige na, tumakbo ka na. Sabi nito. Patakbo akong dumaan sa likuran hanggang sa makalayo sa library. Sigurado ako magaguidance ang lalaki. Hailey naman, nandamay ka pa. Sabi ko sa sarili. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na ako nag-guidance.
Malakas lang ang kapit ng pamilya ko dito sa school kaya hindi ako na-kick out. Naisipan kong umattend na ng class. Wala ko sa sarili habang nakikinig sa professor. Hi Hailey, para sa'yo. Sabi ng lalaki na hindi ko kilala. Hindi ko ito pinansin, kaya iniwan na lang nito ang bulaklak sa lamesa. Huwag mong paglaruan ng pagkain, ako na lang ang kakain. Sa Linda na kumukuha na ng pagkain ko. Wala akong gana, may pupuntahan lang ako. Uy, saan ka na naman pupunta? Sabi nito, punong-puno ang bibig kaya hindi masyado makapagsalita. Dumaan ako ng guidance at sumilip doon. May kailangan ka? Narinig ko ang boses ng lalaki. Opo, may itatanong lang sana ako. Sige, pasok ka. Upo ka muna. May kausap lang si Mr. Belmonte. Tumango ako. Kabago-bago mo, ganyan ka? Hindi mo ba alam na pwede kang mawala ng scholarship dahil sa ginawa mo? Sa library pa? Galit na sabi ni Mr. Belmonte, ang guidance counselor ng school. Kakausapin ko ang magulang mo. Wag na po. Hindi na po talaga mauulit. Sorry po. Pagmamakaawa ng lalaki. Bakit ang daling mag-sorry para sa kanya? Ako, never ako nag-sorry sa isang tao dahil ang ibig sabihin lang nun, talunan ka, na tinatanggap mo na mali ka. This is the first warning. Go back to your class. Narinig ko itong palabas na kaya mabilis din akong lumabas ng guidance office para hindi ako nito makita. Nakayuko itong naglakad papunta sa next class niya. Wala akong nagawa kundi hintayin siya para makausap at para na rin mag-thank you. Mabilis natapos ang class niya. Siya ang huling lumabas ng classroom kaya nagkaroon ako ng pag-asa na lapitan ito. Hi, thank you pala kanina. Nahihiyang pasasalamat ko. Akala ko'y magagalit ito ngunit ngumiti lang siya sa akin. Wala yun. Sa susunod, huwag ka nang matulog sa library ha. Masakit mabato ng libro. Feeling ko ay nagkabukol ang ulo ko. Patingin nga. Hinawakan ko ang ulo nito at kinapa ko may bukol. Wala naman. May class ka pa ba? Sabay na tayo maglakad palabas. Wala na. Soccer field na ako dadaan para shortcut. Tamang-tama, doon din ako. Palusot ko. Habang naglalakad, nagkwentuhan lang kami kung saan siya nanggaling na school, kung bakit siya lumipat. Dito na ako. Sabi niya, may dumi yung palda mo sa gilid. Pinagpagan niya ito nang walang halong mali siya. Siguro, nakuha mo yan doon sa library. Sa susunod, huwag ka nang matutulog doon ha. Tumango ako. Ito na naman ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Ano nga bang pangalan mo? Tanong niya. Hailey Phelan. Sagot ko. May kakaiba sa lalaking ito. I'm Jared Joy. Pagpapakilala niya. Jared! Napatingin kami sa babaeng tumawag sa pangalan niya. Lumapit ito sa amin. Hi, ikaw si Hailey Phelan, di ba? Tama nga sila. Ang ganda mo sa malapitan. I'm Diane, girlfriend ni Jared. Simple lang ang babae. Maganda rin ito at mukhang mabait. Thank you and nice meeting you. Sabi ko na lang. Kahit na ang totoo, nakaramdam ako ng insecurities dahil sa babae. Aalis na kami. Ikaw, may hinihintay ka pa ba? Tanong ni Jared. Oo. Yung kaibigan ko. Papunta na yun. Sige na, ingat kayo. Naglakad sila palayo sa akin. Umakbay si Jared sa babae at humalik sa pisngi nito. Bakit parang kumikirot ang puso ko? Huwag mo sabihin na fall ka sa lalaking yun. He's nothing kumpara sa ibang gwapo at mayayaman na nanliligaw sa iyo, Hailey. I said to myself. Sige, explain mo nga ulit. Nakangiting sabi ni Jared. Concentrate, Hailey. You can do it. Ulitin natin. Walang pumapasok sa utak ko. Nagugutom na ako. Pag-iinarte ko. Nandito kami sa library. Tinuturuan niya ako ng math subject. Hindi kasi ako nakapasok last week. Extra income na din ito para sa kanya. Actually, hindi ko naman kailangan magpaturo. Di-enlister ako. Nagkukunwari lang ako para makasama siya ng mas matagal. Kapag nasagot mo ito, kakain tayo ng fishbowl sa labas ng school. Libre mo? Tanong ko. Oo, akong bahala sa'yo. Basta 10 pesos lang ha? Tumawa ito ng mahina. Jared is different from the others. Mabait at masipag ito. Hindi siya umaasa sa pamilya niya.
Inaalagaan niya ang mga taong nakapalibot sa kanya. Ang swerte ni Dayan sa'yo. Bulong ko. Ano? Hindi ka naman nakikinig? Nagsasalita ka ba dyan mag-isa? Niligpit niya ang libro na nakakalat sa lamesa pagkatapos pinasok sa bag niya. Tara na nga, libre na kita. Nauna itong maglakad kaya humawak ako sa braso nito. Hintayin mo naman ako, grabe ka sa akin. Nakarating kami sa labas ng school. Maraming ang street foods dito. Malinis ba yan? Ayokong kumain. Sabi ko't napalunok sa labis na pandidiri. Masarap ito, promise. Ate, 10 piso nga. Binigay niya ang bayad sa babae at kumuha ng stick at tinusok sa fishbowl. Sarap, tikman mo, bilis. Ayoko, baka sumakit ang tiyan ko. Sige na, try mo lang para sa akin. Nagpa-cute ito. Tsaka masarap dito kumpara sa ibang street food na kinakainan mo. He thinks talaga na kumakain ako ng ganyang pagkain. Dahan-dahan kong ibinuka ang bibig ko. Wala akong choice. Napasubo na ako dahil sa kaartehan ko kanina. Nang matikman ko, humirit pa ako ng isa. Masarap nga, pahingi pa. Sabi ko sa iyo mas masarap kasi na nakikita mo ang kababuyan nila sa paggawa. Pero wag ka, the best ang street foods dito. Oo nga, masarap. Isa pa please. Nangingi pa ako ng isa tapos uminom din kami ng gulaman. Sa totoo lang, masarap kumain dito kasi sa kantin. Thank you, Jared. Grabe, ang sarap. Busog na busog ako habang naglalakad pabalik ng classroom. Sabay na kami dahil same subject naman kami. After nito, uwian ko na pero si Jared may tryout pa sa football team. Mabilis natapos ang class. Nagpaalam si Jared. Umuwi na din ako para makapag-review sa exam namin bukas. Katext ko naman ito. Sinabi niya na pasok daw siya sa soccer team. Masaya ako para sa kanya. Grabe ang hirap kayang makasali doon. Hailey, kumain ka na. Anong oras ka na naman nagising? Late ka na sa class mo. Tanong ni Dad na makita akong pababa ng hagdan. Humalik ako sa pisngi nito. Maaga ako nagising, Dad. Umupo ako sa tabi niya. Kumusta ang grades mo? Ngumiti ako at nag-thumbs up sa kanya. Hindi ako makapagsalita dahil puno ng kanin ang bibig ko. Very good. Balita ko may kasama ka laging lalaki. Don't tell me, boyfriend mo yun. Pahihintuin talaga kita sa pag-aaral. Wag naman, Dad. Ako to, anak mo. Tumunog ang cellphone ko. Nakita ko na nag-text si Jared. Mabilis akong tumayo sa hapagkainan. Dad, I have to go. Jared is waiting for me. Umayos ka, Hailey. Sinong Jared yan? Boyfriend ko po, Dad. Tapos tumakbo palabas ng bahay. Hailey! Narinig ko ang malakas na boses ni Dad. Sigurado akong umuusok na naman ang ilong nito. Nang makarating na sa school, nakita ko si Jared na malungkot na nakatingin sa kawalan. Bad mood ka? Nagmadali pa naman ako para makita ka. Nagtatampo kong sabi. Pilit itong ngumiti. Ito, nakita ko tong bracelet mo sa bag ko kahapon. Salamat. Nauutal kong sabi. Sige, una na ako. May class pa ako. Hindi na ako nagsalita dahil halatang wala ito sa mood. Hindi ako pumasok sa class ko. Gusto ko malaman kung bakit ito bad mood. Kaya inabangan ko siya hanggang sa huling class niya. Nakita ko siyang papunta sa soccer field kaya sumunod ako. Naghintay siya ng ilang minuto at dumating na din ang girlfriend niya na si Dayan. Akmang hahalikan niya ang pisngi ng babae nang umiwas ito. Anong pag-uusapan natin, Jared? Tayo. Hindi ko alam kung anong kasalanan ko sa'yo. Bakit ka umiiwas sa akin? Tanong ni Jared. Alam mo naman na wala lang yung nakita mong bracelet ni Hailey kahapon, di ba? Alam ko. Nainis lang ako kasi hindi mo sinabi na magkasama kayo kahapon. Ako ang naglagay ng bracelet sa bag ni Jared. Gusto ko silang pag-awayin para maging single si Jared. Hindi sila bagay. Masyadong malihim ang babae. Tila nasa loob ang kulo. Sorry na. Ayoko lang kasing hintayin mo pa ako. Alam kong may exam kayo ngayon at kapag hinintay mo ako, hindi ka makakapag-review. Hinawakan nito ang mukha ng babae at hinalikan sa labi. Nakaramdam ako ng pagkainis sa nakita. Smile ka na, mahal ko. Si Jared habang pinipisil ang pisngi ng babae. Natawa naman ito. May tiwala ako sa iyo, Jared. Alam kong hindi ka gagawa ng ikagagalit ko. Sana lang,
dumistansya ka ng konti kay Hailey. Nagsiselos kasi ako. Wala kang dapat ikaselos sa amin ni Hailey. Parang kapatid na ang turing ko sa kanya. At saka ikaw, mahal ko, wala nang iba. Mahal din kita, Jared. May tumulong luha sa mata ko. Paano ko sila paghihiwalayin kung mahal na mahal nilang isa't isa? Aaminin kong natutunan ko na siyang mahalin. Lumipas ang ilang buwan. Huling usap namin ni Jared nung ibinalik niya yung bracelet ko. Halatang umiiwas ito sa akin kaya umiwas na lang din ako. Buti na lang, naging busy ako sa pag-aaral. Hindi ko na rin ito masyadong nakikita. Ang alam ko, busy din sa practice ng soccer. Next week na kasi ang laban nito sa ibang school. Habang nagmamadali sa paglalakad, may nakabunggo ako. Malilate na ako sa next subject ko. Naiinis na sabi ko, "Need help?" I know that voice. Shit, si Jared pa talaga. "No thanks, I have to go." "Iniiwasan mo ba ako, Hailey?" Tanong niya. "No, nagmamadali lang talaga ako. Late na kasi ako sa next class ko." Hailey, pwede ka bang manood ng laban ko bukas?" "Titingnan ko, baka kasi may class ako tomorrow." Ngumiti lang ito. Nagmadali akong umalis sa harapan niya. Dumating ang soccer game. Championship na pala ito kaya maraming tao ang nanonood. Ngumiti ako kay Jared nang makita ko nito. Kumaway naman siya sa akin. Nagsimula na ang game. Madugo ang labanan kasi magaling ang kalaban. Ilang minuto na lang nang si Jared ang huling tumira ng bola. Lahat kami tila napanganga sa angking galing nito. Nagsigawan ng mga taong nanonood. Lalapitan sana ako nito nang humarang ang girlfriend niya at mahigpit na yumakap sa kanya. Tila nasaktan na naman ako sa nakita ko. Iniisip ko tuloy na kaya niya ako pinapunta dito para makita sila ng girlfriend niya. Hindi ako papayag na ganito lang. Hindi niyo pa ako kilala ng lubusan. Hindi ako tumatanggap ng pagkatalo. Gagawin ko ang lahat, maagaw ka lang sa babaeng yan, Jared. Pangako ko sa sarili. "Bilisan mo na, Hailey!" Sigaw na Linda na naghihintay sa labas ng kwarto. May after party sa bahay nila Archie, ang leader ng soccer team. Lagi kaming umaatan ng after party. Nakakalungkot lang kasi huli na ito. Graduate na kami. Kinuha ko ang sleeping pills sa cabinet ko. Pagkatapos nilagay sa sling bag. Binuksan ko ang pinto. "Tagal, Besh. Tara na, andyan na sila." Sinundo kami ng mga kaibigan namin. We're like a mean girl sa buong school. Mabilis lang kami nakarating sa bahay ni Archie. "Mean girls in the house!" Sigaw ng mga kalalakihan. Napailing na lang ako. Lasing na ang iba kahit kaumpisa pa lang ng party. Hinanap ng mata ko sa Jared. Nakita ko itong masayang umiinom ng alak habang may kausap. Pansin ko na paunti-unti lang ang inom nito. Tumingin ako sa mga kasama ko. Wala na sila. May sarili-sarili ng kausap. Lumapit ako kay Jared. "Hi, kamusta?" "Nandito ka pala. Okay lang, ikaw?" Tanong niya. "Okay lang din. Hindi ka masyadong umiinom. Hindi ba masarap? Patikim nga." Tinungga ko ang alak sa baso. "Masarap naman. Ayaw mo?" "May lakad pa kasi ako maya-maya. May date kami ni Dayan." Dayan na naman. Naririndi na ako sa pangalan nito. Paulit-ulit na lang. "Inom tayo? Mamaya pa naman pala yun." Tinawag ko mga kagrupo ko. "Girls, let's drink para sa pagkapanalo nila. Cheers!" Nagsigawan sila at lumapit kay Jared. Inalok itong uminom kaya wala siyang nagawa kundi tunggain ang laman ng baso. "Alis na ako, pare." "Si Dayan?" Sabi niya. Pagewang-gewang na rin itong maglakad. "Pare, pahinga ka muna. Sa taas ng kwarto ko. Maya-maya ka na umuwi." Tumawa naman ako. Tila hindi ko na rin alam ang ginagawa ko. Yung sleeping pills na ipapainom ko sana kay Jared, hindi ko na naisip ngayong gabi. Dinala kami sa kwarto ni Archie. Nahihilo na din ako. "I want to go home?" Sabi ko kay Linda. "No, matulog ka na muna. Then we will go home. Huwag kang malikot. Tulog si Jared sa tabi mo." Ipinikit ko ang mata ko. Narinig ko ang pinto. Hudyat na lumabas na sila, Linda. "Uwi na ako. Ayoko sa'yo, Jared. Masama ka."
Feeling mo pogi ka? No. Sabi ko't sinampal ang pisngi niya. Minulat naman ito ang mata at yumakap sa akin. Dayan. Gago, hindi ako si Dayan. Langyang to. Dinaganan ako nito at paulit-ulit na tinawag ang pangalan ng babae. Ang bigat mo. Mahal kita. Sabi niya tumalik sa labi ko. Mahal niya daw ako. Napangiti ako sa sinabi niya at sinabayan ang halik niya dahil nagustuhan ko na rin ito. Tinangay kami ng init ng katawan. Hindi ko na alam ang kasunod na nangyari. Hailey, wake up! What the hell? Boses ni Dada. Babatiin ko sana ito nang may gumalaw sa gilid ko. Nagulat ako nang makita si Jared na walang suot na pang-itaas. Tumayo ka na dyan at magbihis ka. Wala kang kahihiyan sa ginawa mo. You're such a bitch. Dad. Napahiyak ako sa sinabi nito. Ngayon niya lang ako sinabihan ng ganito at labis akong nasaktan. I'm sorry. Sinuot ko ang malaking t-shirt na nasa gilid. Nagbihis na din si Jared. Tumayo ako sa kama. Hinatak ako ni Dad palabas ng kwarto. Masakit ang buo kong katawan. Dad, nasasaktan ako. Umiiyak na sabi ko. Mas masasaktan ka pa mamaya dahil sa kahihiyan na ginawa mo. Sir, mawalang galang na. Sino ka? Anong ganap mo sa buhay ng anak ko? Huwag mo akong pakialaman. Tinulak niya si Jared kaya napaupo ito sa sahig. Iyak lang ako ng iyak hanggang dumating sa bahay. Dad, Mom, I'm so sorry. Pinag-aral kita. Hinayaan kita sa lahat ng gusto mong gawin sa buhay mo. Galit na sabi ni Daddy. Pero yung ganitong bagay, Hailey, wala ka pang napapatunayan. Paano kung mabuntis ka? Anong gagawin mo sa bata? Iaasa mo sa amin? Nag-iisip ka ba? Akala ko ba matalino ka? I'm sorry po. Hindi ko po alam ang nangyari. I was drunk. Yun ang boyfriend mo, di ba? Hindi ako sumagot sa tanong niya. Sigurado ako lalo siyang magagalit kapag nalaman niyang hindi ko boyfriend si Jared. I'm really disappointed to you, Hailey. Iniwan ako nitong umiiyak sa sahig. Hindi ko masisisi si Dad. Kung ako nasa kalagayan niya, baka ganito din ang gawin ko. Kulang pa nga ito sa sama ng loob na ibinigay ko sa kanila. Inaamin ko, gusto kong painumin si Jared ng sleeping pills para makasama ito ng matagal pero hindi pumasok sa isip ko na may mangyari sa amin. Wala sa bokabularyo ko ang bagay na iyon. Kahit naman bitch ang tingin nila sa akin, may limitasyon pa rin ako sa sarili. Gusto ko itong ibigay sa taong pakakasalan ko. 2 linggo akong hindi pumasok sa school. Pinatay ko ang phone ko para walang makakontak sa akin. Maaga akong nagising kasi masamang pakiramdam ko. Nasusuka ako tapos nahihilo. Kinakabahan ako sa posibleng mangyari. Tinawagan ko si Linda at patagong pinabili ng pregnancy test. Linda, natatakot ako. Anong gagawin ko kung nagbunga? Tanong ko. It's a blessing kapag nagbunga. Sagot niya. Pero hindi niya ako mahal. May girlfriend siya. Natututunang magmahal ang puso. I-try mo ng pregnancy test tapos balitaan mo ako. Napalunok ako bago tumango. Pumasok ako sa CR. Kinakabahan ako habang hinihintay ang resulta. Napahawak ako sa sahig at napaiyak na makita ang 2 linya sa PT. Hailey, open the door. What is happening? Sigaw ni Linda sa labas. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. I'm pregnant. Anong gagawin ko? Yumakap ako kay Linda. Nanlalambot ang tuhod ko. Tinulungan niya ako magsabi sa parents ko ngunit galit na galit sila. I'm sorry. Ang paulit-ulit kong sinasabi sa kanila. Wala na yung pangarap ko sa iyo, Hailey. Tinapon mo na ang lahat. Bakit ganito? Anong pagkukulang namin sa iyo, anak? Umiiyak na pangaral nila. Nasampal pa ako ni Dad sa labis na galit nito. Nagpalipas ako ng isang gabi sa bahay nila Linda. Palilipasan ko muna ang galit nila sa akin. Kinagabihan, hindi ako makaramdam ng antok kaya naman tinext ko si Jared na makipagkita sa park ng subdivision nila Linda. Pumunta naman ito. Naghintay ako dito sa may swing. Bakit mo ako pinapunta dito?
Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. He needs to know the truth. Jared, I'm pregnant. Nagulat ito sa sinabi ko at hindi makapaniwalang tumingin sa akin. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Tumulo ang luha ko. Lumapit ito sa akin kaya nagkaroon ako ng pag-asa na yakapin siya. Dahan-dahan niyang hinaplos ang likuran ko. I don't know what to do. Galit na galit ang parents ko. Pananagutan ko ang bata. Hindi lang ikaw ang dapat umako sa mali nating ginawa. Seryosong sabi niya. Thank you, Jared. Napapikit ako. Iba ang pakiramdam kapag kasama siya. Sana lang totoo ang sinasabi niya. Umuwi ako ng bahay kinabukasan. Masama na naman ang pakiramdam ko at alam kong dahil ito sa pagbubuntis ko. Hindi ako makahingi ng tulong kay mommy dahil nahihiya ako. Dito lang ako sa kwarto buong araw. Hindi din ako sumasabay sa kanila sa pagkain. Hindi ako tinawagan o tinext ni Jared mula na magkita kami sa park. Wala ata itong pakialam sa akin. Dumating ang araw ng exam sakala ako pumasok. Mabuti na lang, binigyan ako ni Linda ng reviewer. Kain na tayo? Tanong ni Linda. Kanina ko pa hinahanap si Jared ngunit hindi ko ito makita. Crowded kasi sa kantin at saka hindi pa ako gutom. Papahangin lang ako sa terrace. Sige, susunod ako sa'yo. Kakain lang ako. Tumango ako at nagpunta sa terrace ng school. Huminga ako ng malalim nang maramdaman ng simoy ng hangin na tumatama sa aking balat. Mag-usap tayo please. Nakarinig ako ng ingay na paakyat kaya naman nagtago ako sa likod ng pinto. Nakakahiya naman na may nag-aaway na magjowa tapos nandito ako. Ano bang problema mo? Galit na sabi ng babae. Wait, kilala ko ang boss na yun. Si Diane yun, ang girlfriend ni Jared. Mag-usap tayo Diane, please. Huwag naman ganito. Ano pa bang pag-uusapan natin? Niloko mo ako, Jared. Hindi yan totoo. Mahal na mahal kita. Mali ang nangyari sa amin ni Hailey. No, Jared. Ginusto mo yun. Nabuntis mo nga eh. Hindi ko na alam kung anong balak mo sa relasyon natin. Naiiyak na sabi ni Diane. Pinaghampas pa nito ang dibdib ni Jared. Alam ko masakit para sa kanya nangyayari ngayon. Sarili niyang boyfriend, nakabuntis. I'm not gonna leave you. Ikaw ang mahal ko. Pananagutan ko lang ang bata. Paano sa Hailey? Yung bata lang ang pananagutan ko. Tila may tumusok na karayom sa puso ko. Na-misinterpret ko na naman ang sinabi nito. Akala ko'y pananagutan niya ako. Alam ko maiintindihan ako ni Hailey. Sasabihin ko sa kanya na ikaw ang mahal ko. Maayos ang lahat ng ito. Magtiwala ka lang sa akin, please. Mahal din kita, Jared. Magtitiwala ako sa'yo. Sabi ng babae at yumakap sa lalaki. Ang sakit nila sa mata. Hindi ako papayag na kayo lang ang masaya. Akin si Jared. Pinapangako ko yan. Napakaganda mo anak. Sabi ni mommy. Kasalukuyan ako nagsusukat ng gown para sa darating na kasal namin ni Jared. Thanks mom. Pilit akong ngumiti sa harapan niya. Kinausap ako ni daddy na kailangan kong magpakasal kay Jared para mapatawad nila ako. Pumayag naman ako dahil mahal ko din naman siya. Galit na galit si Jared nang malaman niya iyon. Wala naman siyang nagawa kundi sumunod. Tinakot ito ni dad na kapag hindi ako pinakasalan, makukulong ito at kakasuhan ng rape. Nagpalit na ako ng damit. Dadaan lang ako sa mall, mom. Mauna ka nang umuwi. Okay, ingat ka. Ngumiti ako at kumaway kay mommy. Niyaya akong kumain ni Jared sa labas. Magkita na lang daw kami sa restaurant na malapit dito. Ngayon lang ito nagyaya kaya masaya ako. Hi, nag-order ka na? Tanong ko dito. Umiling naman siya. Walang umiimik sa amin habang kumakain. Ayoko rin magsalita dahil baka magalit na naman ito. Pagkatapos namin kumain, hinatid na ako nito pa uwi. Para siyang robot. Napilitan lang sa pagyaya sa akin. How are you anak? Nag-date daw kayo ni Jared? Tanong ni dad. Ngayon alam ko na kung bakit ako nito niyaya na lumabas. Dahil inutusan siya ni dad. Okay lang po. I'm happy. Sagot ko. Good. Magpahinga ka na. Akala ko pa naman gusto talaga ako nitong makasama mag-dinner.
Yun pala'y mali ako. Nag-shower ako at nagpaantok na hanggang sa makatulog. Nagising ako na tumutunog ang telepono. Hello? Kayo po ba si Miss Diane? Lasing na po dito ang boyfriend nyo. Ano? Sige, papunta na ako dyan. Nag-aalalang sabi ko. Sinabi nito ang address. Tinawagan ko si Linda para magpatulong sa pagdadrive. Nang makarating sa bar, nakita ko si Jared na natutulog sa couch. Humingi ako ng paumanhin sa mga naabala nito. Minabutan na lang namin na dalhin siya sa isang hotel. Jared, wake up! Hindi nito kayang tumayo kaya nagpatulong na lang kami sa staff ng hotel.